Good morning, good morning. Isa na namang pinagpalang araw, another bike to review para sa ating MT-09 Gen 3. So nagpalit na tayo ng Orion exhaust. Nabenta na natin yung full exhaust na Acra. So ngayon ito ang gamit natin, Orion. Mamaya pakinggan nyo and review natin kung ano yung maganda sa Orion. Muna tayong guidance and protection. And let me share a Bible verse to you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So, yun. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Review lang natin tong MT-09 dahil matagal-tagal natin siyang hindi nagamit. Actually, nauna ko pang i-vlog yung Z1 ng tropa kaysa dito. Maganda siyang dalhin, magaan siya. So ito, pakinggan nyo yung tunog ng exhaust. Ang ganda niya, oh. So discuss lang din natin yung mga issues and pros and cons ng MT-09 yan. So normal na issue ng MT-09 to at Tracer 9. Ewan ko lang sa XSR. Signal light. Yan, palit na lang yan ang signal light. Minor lang naman. So tara, naka-drive mode 1 tayo ngayon. Parang yung sa Gen 2 is A mode. Yan, buong buo yung tunog. So tara, let's go. Discuss lang natin yung pros and cons nitong bike and compare na rin natin siya sa mga nagamit nating naked bike, no? Z1 and Z9. Anong mas comfortable? Anong mas magandang dalhin for daily use? Kung mapapansin nyo or maririnig nyo yung tunog, naka-Orion full system exhaust tayo. And so far, compare sa Akrapovic na full exhaust din, nagagandahan ako dito sa Orion sa gawaan nila. So quality talaga yung ginagawa nilang canister, kasi wala siyang masyadong backfire. So dito sa pros ng MT-09, unang-una syempre comfortability, pangalawa safety and features, pangatlo, power. Pangatlo na lang sa akin yun kasi given na 900cc. Mamaya malalaman nyo kung ano ba talagang mas magandang gamitin compare sa Z9 and sa Z1. Kung anong mas komportable pagdating sa long drive, kung anong mas masarap gamitin. And syempre pinaka-importante yung safety features and comfortability ng bike, no? Dito napansin ko sa MT-09 Gen 3, medyo bumait na yung throttle niya, pero pagka piniga mo siya between 3,000 pataas, nandun na yung power niya. Unlike nung Gen 2 na simula 1,000 RPM, may power talaga siya. Ito maganda na yung pagkakatimpla niya. Suspension, napakaganda na suspension nito. Lalo na sa likod, malambot. Sa harap, medyo kailangan mo siyang itono, no? Technology and features, ang ganda, no? Auto flip, quick shift, traction control, anti-wheelie. And ito yung gusto ko sa kanya as naked bike. Sobrang gaan. Napakadali niyang dalhin, no? Para lang ako may dalang ordinaryong motor.
Unang-una hindi ako tiptoe, 5'6" ako. Madali pa rin siyang i-maneuver, madali siyang i-atras, madali siyang iliko sa mga tight spaces. So napakagandang dali nito. No doubt kung bakit hype na hype tong mga naked bike, lalo na tong MT-09. Sa vibration wala akong mapansin, kaya goods na goods ako sa bike na to. Kasi habang katagalan nung biniyahe ko to ng Nueva Ecija pauwi dito sa Manila, hindi masyadong napagod yung katawan ko sa vibration eh. Tapos ang sarap pang gamitin ng quick shift auto flip. Dito sa MT-09 Gen 3, yung preno nila nagbago na, ano, yung bite nito. So lumakas na yung bite ng preno, and syempre wala nang masyadong gap, hindi katulad dun sa Gen 2 na wala siyang masyadong bite. Almost perfect na tong bike para sa naked category, no? Pwede sa beginner kasi meron naman siyang D4, mga drive modes, mas magaan. Pagka magaan yung kamay mo, bagay na bagay sa'yo yung D4 kasi medyo delay lang siya. So pwede sa beginner to, hindi ka mahirapan, no? Kung diretso ka kagad ng naked bike na 900 or 1000cc, pwede sa'yo to kasi friendly na siya, sobrang gaan. Yun lang, kapag ka naka D1 ka tapos naka remap ka pa, maangat talaga yung harap. Proven and tested ko to kasi sa tropa, naka D1 ako, ramdam na ramdam ko pagka sumibat ako, all the way power talaga. Pag ginanong ko yung throttle, tinodo ko, umaangat yung harap. So dito na tayo sa cons, no? Unang-unang cons na napansin ko, lumakas siya sa gas. Although lahat naman ng CP3 malalakas talaga sa gas, yun naman talaga yung sabi ng mga Yamaha mechanic. Kasi kung i-compare ko siya sa Z9 ko dati, nagsi 16.5 pa ako or 8. Dito flat ako 16 or 15.8 eh. Same lang naman ako ng drive mode, laging D1. Dun sa Z9 ko, lagi lang din ako naka-sports. So hindi naman ako masyadong mabigat ang kamay. So same lang din naman ako ng driving habit ko. So nagtataka lang ako na malalakas talaga sa gas yung CP3 ng Yamaha. Sa pang-cons na napansin ko dito, syempre para sa akin lang yung headlight. Sobrang liit ng headlight niya, wala ka nang masyadong makita. So kailangan mo talaga ng auxiliary lights. Hindi ka pansinin sa gabi tsaka sa araw, kailangan mo lagi naka-high. The rest, wala na akong masabi dito sa MT-09. Almost perfect na yung pagkakagawa nila dito. Palit ka lang ng exhaust, parimap mo lang, dagdag ka lang ng stabilizer, auxiliary lights, crash guard, slider. Pero take note pagka nagpakabit kayo ng crash guard or slider, may mga issues na nagka-crack yung frame nila. So dapat meron kayong torque wrench para hindi siya ma-over tighten, kasi sa sobrang gaan ng frame ng Yamaha CP3, brittle siya para sa akin eh.
natin to sa Z1. Mamaya natin siya i-compare sa Z9, no? Kasi una ko nagamit yung Z1000R na 2019. Kung ikukumpara ko to sa Z1, medyo nakayuko ako ng konti, nakasubsob ako ng bahagya sa C1. Kasi nakaangat yung upuan niya sa likod, and then mababa yung kanyang handlebars. So medyo nakakapagod. At the same time, sobrang tagtag nung Z1. Kailangan maganda yung pagkakatono nung shocks mo dun, kasi nakakapagod siya dalhin. Pero kung ikukumpara ko siya doon, comfort, dito ako. Siyempre, ibang iba pa rin yung Z1, looks and sounds. Kung gusto mo ng looks and sound, Z1 ka. Gusto mo naman ng comfortability, features, and technology, yun, safety features, dito ka sa MT-09. And dapat ready ka dun sa Z1 dahil medyo malakas siya sa gas, no? Isa yun sa mga napansin ko. And yun pa pala, dagdag ko lang, yung init nung pinoproduce ni Z1 is sobrang init, lalo na kapag nandito siya sa traffic tulad nito. Ito na yung good example. Ang gantong traffic, talaga namang napakainit ng Z1 ng mga inline 4. Kahit yung Versys ko, mainit din talaga eh. So ito, napalo yung fan nito 105 hanggang 106, 107 temperature nito kapag may OBR, kasi syempre mabigat. Pagka ganitong mga singitan, dito nag-iinit yung makina. So kailangan talaga well maintained yung bike mo. Pag mga luma na, mga 2014, yan, kailangan maganda ka ng coolant. So far ngayon, hindi pa naman tayo nag-overheat. So pag ganito mga singitan, mas madali siyang i-maneuver compare sa Z1 kasi maliit yung turning radius niya. And sabi ko nga, yung init na pinoproduce ng Z1 is sobra. Yan, mga Z1, Ninja 1, and Versys 1000. Hindi naman sobra, pero tolerable. Yun nga lang, talagang mapapansin mo talaga na mainit. Compare dito na kahit nakaganito ako, hindi siya mainit. Yun, may lusutan na. Nasa 105, 106 lang siya. Kapag ka may OBR ako, 107 kagabi. Depende sa humidity eh. Depende sa alinsangan. Z1 naman, ang napansin ko sa kanya, yung power niya nasa mid to top. Pero may vibration kasi siya eh, kaya medyo nakakapagod din yun. Bilib din ako sa mga naka Z1 kasi kahit ganun siya, marami pa rin bumibili sa kanya. At maraming owner ng Z1 na talagang for keeps nila yung bike. Ganda ng tunog oh. Walang ka backfire yung Orion. Full exhaust. Solid Orion. Napakaganda ng gawa nyo. From canister to full system. Saludo ko sa mga gawang Pinoy, no? Tangkilikin natin yung sariling atin. Kasi ang previous pipe nito naka-Acra eh. Yung Acra wala rin backfire. So dito tayo sa MT-09 versus Z9. Isa lang ang pinagkaiba nila. Ang Z9 walang
quick shift auto blip. Pero yung Z9 meron siyang all-in suspension sa likod, parang yung Z1R. Pero kung sa standard, wala. So ang pinagkaiba lang nila Brembo tsaka all-ins, kung ikukumpara ko siya sa SE na 2024-2023 model. Kasi lumabas na Z9 SE ngayon, naka quick shift auto blip na. Alam ko may cruise control na rin yon. Kaya kung ikukumpara ko siya dito naman, panalo ang Z9 SE. Sounds pa lang tsaka technology. Pero in comfort ako, MT-09 pa rin ako. Sa gaan, sa power, MT-09 pa rin ako. Kahit sabihin mong naka quick shift auto blip yun, MT-09 pa rin ako compare sa Z9. Kasi mas komportable talaga ako dalhin naka upright. Alam mo yung handlebar nito, parang naka tricycle. Kaya hindi ka masyadong napapagod, di ba matataas ang mga handlebar nun. So parang hindi ako napapagod dito. Napagod lang ako sa long drive, syempre, hampas ng hangin. Yan, S-Lex, N-Lex, malalakas ang hangin. Dun sa mga bato na nagtatalsikan, yun. Dapat ready ka dun kasi naked bike gamit mo given na yun. Pero hindi ka pagod pag mga ganitong mga singitan, traffic. Pag adventure bike dala mo, pagod ka sa pagbabalanse pa lang sa init kasi walang pumapasok na hangin. Hindi ka tulad nito, daling isingit, magaan. Pwede mo siyang iatras habang nakasakay ka. So in terms of power, di ka naman mabibitin. Technology, features, di ba? Safety, dito na lahat sa MT-09 na standard Siyempre kung mag-ESP ka, pares lang naman ang makina, itsura lang pinagkaiba para sa akin. So kung papipiliin ako MT-09 or Z9, MT-09 pa rin ako. Kasi parehas tayo nagkaroon ng Z9 na standard at Z1000R edition. Pinagkaiba lang nung Z1 tsaka nung Z9. May power modes na yung Z9. At the same time sa looks, magkaiba sila. May added features lang yung Z9. Pero the rest, para sa akin, parehas lang sila. Body position, power, para sa akin parehas lang medyo mabigat lang yung Z1 ng konti. So yun, dito na natin tatapusin tong video. And I hope na marami pa tayong ma-review bikes. And alam ko na i-bless pa tayo ni Lord para makapagbigay ng blessing din sa iba. So salamat sa inyo. Ride safe. Magdasal tayo palagi bago at pag nakarating na tayo. Yun lang. Maraming salamat. God bless us all. Shalom.